Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pamagat ng aming pananaliksik ay ang pagsusuri at pagsasalin sa mga piling tula at awiting na ilathala sa panahon ng COVID-19. Ang mga kasama ko sa nasabing pananaliksik ay sina Ginang Charito Alconis, Ginang Maria Ines Pastor at ang inyong abang lingkod, Ginang May Oliva Piano ng University of Northern Philippines. Mayaman ang Pilipinas sa sari-saring anyo at hubog ng panitikan na naglalarawan sa kalinangan ng mga Pilipino. Ilan na dito ay ang tula at awit na simula pa noong unang panahon ay palasak na sa mga manunulat. Mula sa mga bayani hanggang sa mga manunulat sa kasalukuyang panahon. Ang pagsulat ng tula at paglikha ng awitin ay isa sa mga naging libangan ng mga Pilipino. Isa ito sa mga paraan para may pahayag ang mga masining na mga damdamin. Sa pagpasok ng unang quarter ng taong 2020, humarap ang buong daigdig sa pangkalusugang krisis, ang pandemyang COVID-19. Pumalo sa higit 500,000 kaso ng COVID-19 at patuloy na tumataas. Dahil sa pagkakaroon ng lockdown ay mas naging malikhain ang mga tao sa paglikha ng mga awit at tula. Maraming lumabas na mga bagong awit at tula na nabuo noong panahon ng lockdown dahil sa pandemya. Ang paglikha ng awit at tula ay naging daluyan ng mga tao upang malabanan ang takot at lungkot na dulot ng krisis na ito. Kung mayroon mang magandang naidulot ang lockdown sa panahon ng pandemya, ito ay ang maraming realisasyon sa buhay, mas humigpit ang pananampalataya sa Diyos, naging mas malapit sa pamilya at naging malikhain sa pagsulat ng awit at tula na nababasa at napapakinggan natin ngayon. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong pag-aralan at suriin ang mga piling tula at awit na nailathala sa panahon ng pandemya. Ang isinagawang pananaliksik ay makakatulong upang imulat pa ang mga Pilipino sa kalagayang psikolohikal na maaring maranasan sa panahon ng pandemya at iba pa. Makakatulong din ito upang lalong mapahalagahan at maunawaan ng mga bata ang panitikan, partikular na ang tula at awit. Bumuo ng bumuo ng mga mananaliksik ang kagamitang pampagtuturo na magsisilbing salamin at maaaring hanguan ng dunong upang pagtibayin ang pangangalaga sa wikang Iloco, isa sa pinakamalaking etnikong wika ng Pilipinas. Upang magkaroon ng tungkulin at mabigyan liwanag ang mga nabanggit na layunin sa pananaliksik na ito, ang diagram ang naging patnubay ng mga mananaliksik tungo sa pagtuklas, pagsusuri ng mga tula at awit na nabuo noong panahon ng pandemya. Ang balangkas na ito ay naglalarawan ng ginawang pag-aaral mula sa mga tula at awit na nailathala at nabuo sa panahon ng pandemya. Pinili ng mga mananaliksik ang tula na sinulat ng mga national artists at mga awiting may mas higit na 500 views. Ang mga ito ay sinuri sa pamamagitan ng pagkuha ng tema, isinalin sa wikang Iloco at gumawa ng booklet na nakasaling tula at awit. Ang disenyo ng pag-aaral na ito ay basic qualitative research at research and development sa pagsusuri ng mga piling awit at tula tungkol sa pandemya na nailathala sa social media. Pinili ng mga mananaliksik ang mga awit na may higit na 500 views at likes at mga tulang may kaugnayan sa COVID-19 na isinulat at inilathala ng mga kilalang manunulat sa pambansang alagad ng sining o Philippine National Artist. Pagkatapos mapili ang mga awit at tula, lilikha ang mga mananaliksik ng isang booklet na naglalaman ng mga tula at awit kasama ang salin sa wikang Iloco na maaring gamitin ng mga mag-aaral sa elementarya upang mapagtanto nila
ang pinagdadaan ng pagsubok ng buong mundo, partikular ang mga Pilipino at kung paano ito pinagtagumpayan. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masuri at maisalin ang mga piling awit at tula tungkol sa COVID na nabuo sa panahon ng pandemya. Ang pag-aaral ay hindi nangangailangan ng respondante dahil nakatuon ito sa pagsusuri at pagsasalin ng mga tula at awiting na ilathala sa panahon ng pandemya. Ang mga mananaliksik ay nakakalap ng apat na awit. Ito ay ang quarantine, bawal lumabas, awit ng pag-asa, pagbangon at paghilom. At anim na tula na may pamagat na may bagong bayani ang ating panahon, babae sa panahon ng pandemya, oda sa kalinisan, alay sa frontliners, pag-asa sa kabila ng pandemya, at ang isa lamang itong pandemya. Mula sa nakalap, nabasa, natula at narinig na awitin, ginamit ng mga mananaliksik ang qualitative research sa tulong ng content analysis upang masuri ang tema sa pamamagitan ng pagbuo ng coding system. Sinikap ng mga mananaliksik na patunayan na ang mga nasuring tema ng mga piling awitin at tula na nailathala tungkol sa COVID-19. Para sa pamamaraan at pangangalap ng datos, gumamit ang mga mananaliksik ng paraang content analysis sa pagsusuri ng mga tula at awiting ayon sa mga sumusunod na proseso. Una, ang paglilikom ng mga datos. Ang mga mananaliksik ay nagsaliksik na sa internet ng mga tula at awit na nailathala sa panahon ng pandemya at nangalap ng mga kaugnay na teorya at pag-aaral. Pangalawa, ang pagkilala sa kategorya ng koda o ang pagkukoda. Ito yung tinipon ng mga napiling tula at awit, sinuri gamit ang modelong inilahad sa konseptual na balangkas. Then pangatlo, ang pagpili sa mga tula at awit na susuriin at isisalin. Ito yung 6 na tula at ang 4 na awit. At ang pang-apat, pagsusuri at pag-aanalisa. Batay sa isinagawang pag-aaral, binigyang pagpapakahulugan ng mga mananaliksik ang mga tula at awit na nailathala sa panahon ng pandemya at isinagawa ang pag-aaral ayon sa layunin ng pag-aaral. At ang panghuli ay ang pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo. So, gagawa ang mga mananaliksik ng isang booklet na gagamiting kagamitang pampagtuturo mula sa mga naisaling tula at awit na nabuo noong panahon ng pandemya. Bale, ito yung resulta at ang resulta ng pag-aaral. Inilalarawan ang kabuuan ng temang nasuri, ang positibo at ang negatibo. Pagkatapos ng pangangalap, pagsusuri ng mga piling awitin at tula tungkol sa pandemya, lumabas ang mga sumusunod na resulta. Para sa positibong pag-ugali ng mga Pilipino ay ang nanatili ang pagkakaroon nila ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng pag-asa, punong-puno ng pag-asa ang mga Pilipino. Umaasa sila na mas magiging maganda ang taong ito at buo ang kanilang paniniwala na ang masamang dinulot ng pandemya ay mapapalitan ng mapayapa, masagana at masayang buhay. Naniniwala sila na haharapin nila ng maaliwalas ang umaga. Ang pangalawa ay ang kakayahang bumangon, tumindig at maghilom sa anumang pinagdaanan. Paghilom, pagbangon ay isa ding tema na lumabas sa mga piling awitin at tula. Sa bawat pagpanhik sa matarik na kagubatan, sa bawat pagtawid sa maraming pagsubok, maraming kwento ang naghihintay na naisalaysay. Mga kwento ng paghilom, ng pag-asa at pangarap ng mga Pilipino na sumasalamin kung paano nila pinagtagumpayanan ang mga dumating na sakuna sa kanilang buhay. Ang kahandaan nilang magsakripisyo para sa bayan, kapwa at pamilya. Pagsasakripisyo, gaano man ang hirap na pinagdaanan, saludo at pagpugay sa tunay na ipapakita ng mga Pilipino ang pagiging bayani sa kabila ng lahat.
Sila ay tumindig ng matatag, walang takot at naging matibay. Nasubukan nasubukan ng kanilang katatagan, pero sa kabila ng hirap ng buhay at banta ng sakit, patuloy na nagpamalas ang mga Pinoy sa walang kapantay na lakas at kabutihan ng loob. Ang pananalig, ang matibay at matatag na pananalig sa Diyos. Ang pananalig sa Diyos at ang malalim na diwa ng bayanihan, pakikiisa at pakikipagkapit ng mga Pilipino ay handang kumalinga at magbuwis ng buhay. Na sa panahon ng paghihirap na dulot ng pandemya, mahalaga ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Ang karanasang ito ay lalong nagpaigting ng tiwala ng lahat sa Diyos. Laman lagi ng bibig ng mga Pilipino ang kasabihan, dala ito sa kahit anong karanasan, ang kanilang kinakaharap kinilala ng mga Pilipino ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, kaya ipinagkatiwala nilang lahat sa Kanya ang kanilang suliranin at dito mas nasubukan ang bayanihan at pagtutulungan ng mga Pilipino. Kaya kahanga-hanga ang mga kwentong pagtutulungan sa panahon ng pandemya. Para naman sa negatibong pagharap ng mga Pilipino ay ang matinding takot, pangamba o ligalig. Pangamba, takot at ligalig. Unti-unti nang tumataas ang level ng takot, pangamba at insecurity. Kapansin-pansin na matindi ang pakiramdam ng mga Pinoy tungkol sa sariling kaligtasan. Karaniwan, mas matindi ang pag-aalala nila sa kanilang mga pamilya at kaanak sa ibang bansa. Malaki ang hamon dala ng pandemya sa mga Pilipino, lalo na sa kanilang mental health. Nananatili ang katatagan nila na kahit na marami sa mga personal na hangarin ang kinakailangan isang tabi, hindi nawawala ang pag-asang magkakaroon pa rin ng pagkakataong tuparin ito sa hinaharap, ngunit kakibat pa rin ang takot at ang pangamba. Ang bahala na paniniwala ay napatunayang may maganda at hindi magandang naidulot sa mga mamamayan. Bahala na attitude, kondisyong nagpamalas na kaugalian ng mga Pilipino noong panahon ng pandemya, na kung saan sa simula ng pag-usbong nito sa bansa ay tila hindi sineryoso ng karamihan at isinawalang bahala na lamang dahil sa kaalamang hindi naman siguro ito maapektuhan sa atin. Maraming mga Pilipino ang nag-iiwan ng kanilang buhay sa kapalaran dahil sa paniniwalang ang buhay ay isang pakikipagsapalaran at dahil sa paniniwalang hindi sila pababayaan ng Diyos. Iniwan nila ang lahat sa Kanya na anumang mangyari, ang bahala na attitude, bahala na. It's better to gamble than to do nothing. O ay o to do nothing ay maaring may mabuting idinudulot o masamang ibinubunga. At ang kawalan ng disiplina, katulad ng pagsuway sa batas na bawal lumabas, yung pagsuot ng face mask, pag-iwas sa mga matataong lugar at marami pang iba. Ito yung kakulangan ng disiplina, ang katigasan ng ulo na dapat sumunod na lamang tayo sa gusto ng ating gobyerno. Ang mga pinag-uutos ng mga eksperto tulad ng mga doktor na hindi ito malalagpasan kung walang pagkakaisa. Hindi ito matatapos kung ayaw mabigyan ng kooperasyon. Disiplina lang sapat na para malabanan ang pandemya. Isinalin din ito sa wikang Iloco ang apat na awiting quarantine, pagbangon at paghilom, bawal lumabas at ang awit ng pag-asa at ang anim na tula na may mga bagong bayani ang ating panahon, babae sa panahon ng pandemya, oda sa kalinisan, alay sa mga frontliners, pag-asa sa kabila ng pandemya, at isa lamang itong pandemya na maaaring hanguan ng dunong pagpapahalagang Pilipino at ang pagmamalaki ng lahing nagtagumpay sa gitna ng daigdigang pandemya. At para sa konklusyon ng aming pag-aaral, ang mga
awit at tula tungkol sa COVID-19 ay kinapapalooban ng temang positibong pag-ugali o pagtanggap ng mga Pilipino sa katakot-takot na pagsalakay ng sakit at negatibong pagtanggap o pagharap sa sakit. Ang mga positibong pag-ugali na nasalamin mula sa awit at tula ay ang pagkakaroon nila ng pag-asa, kakayahang bumangon, tumindig at maghilom sa anumang pinagdaanan, ang kahandaan nilang magsakripisyo para sa bayan, kapwa at pamilya, at ang matibay na, at matatag na pananalig sa Diyos at ang malalim na diwa ng bayanihan, pakikiisa at pakikipagkapit-bisig. At ang mga negatibong pagharap ng mga Pilipino sa nasabing sakuna na lumitaw sa awitin at tula ay ang matinding takot, pangamba o ligalig na naranasan nila nung panahong nabanggit at ang bahala na paniniwala at ang kawalang kakulangan ng disiplina ng mga Pilipino. Naisalin sa wikang Iloco ang 4 na awitin at ang 6 na tula na maaring hanguan ng dunong pagpapahalagang Pilipino at pagmamalaking lahing nagtagumpay sa gitna ng pandemya. At para sa aming rekomendasyon, ang pagsulat ng tula at paglikha ng awitin ay isa sa mga paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino sa kanilang saloobin hinggil sa mga pangyayari sa daigdig. Isa ito sa mga paraan nila para may pahayag ang masining ng kanilang damdamin. Sa sinuring tula at awit sinulat noong panahon ng COVID-19, may nakitang negatibong tema sa paghaharap ng mga Pilipino sa sakuna. Pagsikapan nawa na iwasan ng mga ito, manatiling masikap, ngunit makinig at sumunod sa mga patakaran at mga tagubilin. Gamitin ang booklet ng piling tula at awit noong panahon ng COVID-19 na naisalin sa wikang Iloco ng mga guro at mag-aaral upang mas mapahalagahan at mapalaganap ang wikang ito. Ayon kina Ilaw J. Santos at Guevara ng 2012, ang pagkakaroon ng babasahin katulad ng Banawag ay pinayayaman at inilalathala ng mga manunulat na Ilocano ang kanilang sinulat. Ang paglalathala ng mga panitik na nasulat sa wikang Iloco ay nagpapaunlad at nagpapakilala ng ortografiya. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, May Oliva Piano ng University of Northern Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.